personal po na binibisita at kinakausap ni Governor Presbytero Velasco Jr. ang mga micro, small, medium enterprises na nakilahok dito sa Buwak Trade Fair, dito po sa Buwak Arena, para maalaman kung ano-ano ang mga tinda na makikita at mabibili dito sa trade fair. Magaling ano po, innovative. Kailangan sabayan natin yung chicharon ito. Yun. Dapat may tinda na rin si chicharon dyan. Oo. Merong gawa ang Buena Vista. Silang loob eh, oh. Ano ba yung pang nilalagay dito? Sili po. Ha? Siling labuyo. Siling labuyo. Ano to? Kumo? Mumo? Mumu po. Si Tito Memo. Memo. Yung pangalan po ni Tito Memo. Pangalan mo. Oy, Tito Memo, nandito si Gob ha, sa iyong ano, kakapanayamin natin si Gob. Oo. Natin, naglabas ka lang ng konti. Mga variety naman po yan. Para, ito dahil... Ito lang sa Gob, for display lang po para po information lang. Pan-display lang, pero hindi yung binibenta. Pan-display. Binibenta po, pero pan-display sa bahay. Yung ba sabi... Pan-display sa bahay. Pang ano lang po, Gob, for identification ng mga coconut varieties. Iba-iba daw po ng varieties. Nga, iba-iba eh. Dahil kasi may malaki, may maliit eh. Oo. Nasabihin ko nga sana, dapat pare-pareho eh. Oo nga. Pero ano yan, lahat meron sa Marinduque? Dito sa Marinduque? Ito po galing sa PCA, lahat ito ng variety ng ano eh. Pero hindi po lahat ay yan dito sa Marinduque. Okay. Kailangan lang si Alba, Timtiman eh, pwede ko Memo, ha? Interview kita para sa binisita ka dito. Interview kita. Ayan. Namiss natin si Gob. Almost 1 week natin hindi nakita at nasilayan dito sa Marinduque. Maraming mga aktibidades at saglit lang po Gob ha. Sakto. Ayan. Oops. Ani po eh. Sinmessage mo na po si Mayora na nandito na kayo. Ang paycob, nakaset up na po kanina, tapos biglang lumakas yung ulan. Ay di nagkaano po yung mga nakaset up. Laban eh, no? Yung ulan. Yun nga po eh. Magandang gabi po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Nandito po tayo sa Buwak Trade Fair, kung saan nga po ay personal na binisita ng ating mahal na gobernador ang Buwak Trade Fair para kumustahin ang mga micro, small, medium enterprises na nakiisa dito sa gawain ito. At the same time, chinek din po ng ating gobernador ang mga tinda ng mga gawa po ng ating mga kababayang Marinduqueño. Ating pong kapanayamin si Governor Presby. Governor Presby, napakagandang pagkakataon po ito na makita nyo ng personal ang ating mga lokal na produkto. Base po sa inyong mga obserbasyon, ano po inyong nakita? Well, unang-una po, ginigreet ko muna yung mga Buwakenyo. Congratulations on the 400th anniversary ng municipal government. At dito naman po sa ating mga produkto, nag-iikot-ikot po tayo sa trade fair, no? At tinitingnan po natin mabuti itong ating mga produkto at nakita po natin na ang laki na naman ng improvement. At yan po ang gusto ng ating provincial government sa pagtutulungan po sa DTI, DOST at sa iba pong sangay ng gobyerno na mapabuti po at mapaganda na lalo ang ating mga produkto dahil alam nyo naman po ay tayo'y tourist destination. Importante po na ito ay makikita ng mga turista
pwede nila siyempre nilang bili ng souvenir, no? At yung mga ganyan kung saang bansa napupunta. Kaya kailangan maganda ang ating quality ng mga produkto at talagang mabibili. At yung ganyang paraan ay nakakatulong din po sa mga pwede nating i-export. Kaya po tinututukan pong mabuti namin ni Kong Lord Alan Velasco itong ating mga produkto na pagandahin panlalo. Sa katunayan nga ho, itong DTI ay naglagay na po ng toll and branding facility rito. Napaka-importante po sa atin. Kaya yung mga packaging po at saka yung branding ay mapapaganda po lalo. At ang provincial government naman po ay talagang tutok na para po mapa-asenso itong ating mga produkto at matulungan po yung ating mga entrepreneurs. Ano po? At patuloy din po yung ating soft loan o halos zero interest dyan po sa ating SB Corp, yung Presby Cares Loan, no? At kasama rin din po yan yung lab loan na marami na po naka-avail, halos 20,000 na po. Ito namang Presby Cares Loan po, Loan Assistance Program, ay para po lalong lumakas ang ating mga negosyante at entrepreneurs, lalo po yung agripreneurs, no? At matulungan itong ating mga kababayan na lalong kumita at most important po ay lalong gumanda ang ating mga produkto. Target po natin palagi ay yung ating pang-export. Katunayan nga po, itong butterfly business ay nakadiin po tayong mabuti at kaya po sa TESDA ay meron na pong 3-day course yan. Lahat po ng barangay ay gusto natin magkaroon ng mga butterfly farms. At tututukan po namin training at pati po funding. Ano po? So, yan po ang ating adhikain at medyo mabigat po ang labanan ngayon at medyo mataas po ang inflation, mataas ang mga bilihin. Lahat po ay medyo kahirapan ngayon, pero kung magsasama-sama po tayo at magtutulungan at sa tulong po ni Congressman Lord Alan Velasco, ang ating pong Gobernador Presby po, at sa tulong po ng ating masisipag at magagaling na ating mga kababayan, tayo po ay aasenso po sa pamamagitan ng ating mga produkto at ang mga magagandang tourist sa area sa ating lalawigan. Governor, kayo po ay, we understand na kayo po ay nanggaling sa kabila at dumalo ng iba't ibang mga pagpupulong at nakipag-usap sa iba't ibang mga posible na makatulong sa ating probinsya. Ano po ang inyong magandang balita para sa ating mga kababayan? Well, alam niyo po ay marami po tayong proyekto na tinututukan po sa NCR at alam niyo naman po ay nandun po ang ating mga national agencies. Ano po? Katunayan po nung last week po, nakausap po natin si Executive Secretary na dating Chief Justice Lucas Bersamin. At magbibigay po siya ng tulong sa ating lalawigan at malaking bagay po yon dahil Executive Secretary, Little President. So magandang development po yon, ay kasama ko naman po sa Supreme Court yan. Kaya kinausap ko po siya at hinihilingan natin na malakas na tulong para lalo pong ikaunlad ng ating lalawigan. Nagpasyal din po tayo sa DPWH at tinututukan natin yung mga proyekto, infrastruktura at nagpunta rin po tayo sa LUWA para po matuloy na po yung water project na ibibid na rin po finally at nagkakaroon lang po talaga sila ng mga konting-konting mga issues sa LUWA dahil wala pa pong administrator. Pero mabibid na rin po at magagawa na po yan. Nakipag-usap din po tayo sa mga Undersecretary na Bobby Lim para po dun sa Gasan Airport at ibibiding na rin po yung Phase 2. So napaka-importante po ng airport natin. Sabi nga po ng mga tourist attaché natin all over the world, importante po ang direct access po sa atin. Kung pupunta pa po ang mga foreign tourists sa Maynila, tutuloy pa sa atin, ay hindi na po yung pupunta rito. Ano po? So patuloy po ang paglawak ng ating runway, pagpapahaba at pagpapaganda ng ating Gasan Airport at makikita po natin napaka-importante po yan sa ating tourism industry at sa trade and business. At kinakausap din po natin ang Air Swift, no? Na para ho makapagbiyahe na rin ng eroplano itong darating na taon ay sana'y makuha na po natin yung Air Swift na Ayala subsidiary at yung Cebu Pacific naman po ipapasok din niya sa second half of the year. Ano po? At tayo po ay naghahanda na rin po sa ating mga tourism events, lalo po yung Murion. Kaya importante po yan. So patuloy po ang ating pakikipag-usap kahit po sa Department of Finance. Nakausap po natin si Secretary Ben Jokno
At hinilingan po natin ang magandang tulong doon sa mga pwede pong loan, mga assistance sa DOF. Ano po? Kaya po napaka-importante po na makausap itong mga tao na to at maasiguro po natin yung funding. Dahil kung wala hong funds ay mahirap po mag-implement ng mga proyekto at programa at mahihirapan po tayong pag-unlad. So talaga napaka-busy po ng panahon na ito at alam nyo pag Disyembre ay kinausap din po natin si Senate President Mig Zubiri, at hinihilingan po natin ang continuous funding ng ating mga major projects, yung Balogo Seaport, yung ating water supply project, Kasan Airport, at iba pa pong mga infrastruktura at mga tourism projects. Nakausap din po natin si Senator Sani Angara at nagbigay po ng ilang proyekto para po sa tourism natin at para mapalakas. Nakausap din po natin si Pangulo Bongbong Marcos po nung Friday po yun. At nandun po siya sa aming meeting ng mga gobernador. At nandun din po ang mga ibang senador, si Win Gatchalian na handahon po tumulong, si Senator Francis Tolentino, ay kilala po natin mga yan, Senator JB Ejercito, Jinggoy Estrada, ayan po, nandiyan po silang lahat. Si Aimee Marcos po ay nandun din po, Senator Aimee Marcos, at nagbigay po ng handang pagtulong para po sa ating mga proyekto at programa. So medyo busy po ang ating gobernador at hindi po tayo nag-a-assign ng panahon. Itong panahon ito kasi ginagawa ho yung budget, yung GAA, General Appropriation Act para sa 2023 at talaga hong medyo maliit ang pondo ng gobyerno. Kaya nga ho kailangan yung sipag at tiyaga para ho lalong marami tayong proyekto. So patuloy po ang paggalaw natin at magtulong-tulong lang po tayo at aasenso po tayo kahit mahirap po ang sitwasyon ngayon. Gob, maliban po sa pagbisita ninyo dito sa mga booth na nandito po sa Buwak Trade Fair, ay dadalo po kayo ng night o barangay night ng bayan ng Buwak, kung saan nga po ito ay isa sa mga tampok na gawain sa pagdiriwang po ng kanilang Buwak Quadricentennial o ika-4 na raong taong muling pagkakatatag. Gob, ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan nating Buwakenyo at sa lahat na rin po ng ating mga kababayang Marinduqueño sa kanilang Buwak Quadricentennial? Well, sa ating po mga mahal na Buwakenyo, sa ating pong Mayor Army Carrion, Vice Mayor Mark Senyo, 10 po ng mga konsehalis po natin, ang ating pong 61 barangay captains, kasama na po ang mga iba't ibang barangay kagawad, ating pong mga barangay tanod, ating treasurer, secretary, ating BNS, BHW, CDW, lahat po ng mga kababayan nating Buwakenyo ay isang mainit na pagbati po sa inyong 400th anniversary ng founding ng municipal government ng Buwak. Biruin nyo ho, mas nauna pa kayo sa ating provincial government na naka 100 years lang ho, noong 2020, kayo 400 years. Ang masasabi ko po dito, 400 years na po ang municipal government. Kailangan po natin tignan yung nakaraan, tignan po natin kung ano yung mga magandang ginawang programa at proyekto, atin pong isipin yun at gamitin pa rin natin, pero lalo po natin pagandahin at paigtingin pa po. At hindi po tayo dapat tumitigil kung ano yung nangyari sa nakaraan dahil po ibang sitwasyon ngayon at kailangan pa rin po ng mga panibago at malalakas na proyekto at programa para po sumagot sa ating mga problema na ating haharapin itong mga ilang araw na lang ng December at lalo po sa 2023. Alam niyo naman po na sa 2023 mababawasan po ang budget ng provincial government pati po ng municipal government ng Buwak. Kaya po kailangan na ay magaling na paggamit ng ating mga pondo at tiyakin na mga epektibo na mga proyekto at programa ang gamitin para hindi po masayang yung pera. 14% po ang ibababa, kaya po kailangan ang municipal government, mga Buwakenyo ay magtulong-tulong para tumaas po ang revenue para may papagkunan ng pera sa mga iba't ibang proyekto at programa. Pero congratulations po, ipagpatuloy nyo po at talaga pong napakaganda yung nangyari. 400 years po, bihira pong nakagawa niyan. Kaya ito po ay isang milestone sa inyo, talagang isang mainit na congratulations sa inyong lahat mga Buwakenyo.
Maraming salamat po, Governor. Yan po ang ating tatay Governor Presbitero Velasco Jr. At natutuwa po tayo dahil mahalaga po kasi na makita niya mismo kung ano yung setup dito, kung ano yung sitwasyon, lalong-lalo na ng ating mga MSME. Thank you so much po, Gob. Alam ko po mag-uumpisa na dahil nagtawag na po doon. Ito po yung pinahapyawan lamang natin sapagkat na-miss po natin si Governor ng isang linggo rin na hindi natin nakasama dahil umattend nga po at dumalo sa mga mahalagang mga gawain ng pamahalaang panlalawigan. So, hayaan na natin si Gob na maglibot-libot. Ano po, Gob? Babay po. Opo. So, yan ang pinakamaganda sa ating Governor Presby ay talagang inaalam niya ang sitwasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng ating mga kababayan, mga negosyante, para naman matulungan ng pamahalaang panlalawigan. Ano ang mga dapat gawin para talagang umarangkada na nga po ang ekonomiya ng ating lalawigan, makalipas naman po at habang tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. So napakinggan po natin na unti-unti nang nagtatawag ng mga bisita dahil ngayon po ay isasagawa naman ang barangay night ng bayan ng Buwak sa kaalinsabay pa rin po ito ng kanilang pagdiriwang ng ika-4 na raang taong muling pagkakatatag ng kanila pong munisipalidad. Kaya naman ipakita po muna natin, iikot natin dito yung marami po ditong mga tao at marami ring mga booth kung saan po ay makakabili kayo ng iba't ibang mga pagkain at the same time ng mga local products na kagaya po nito na inikot ni Governor kanina. So ito ay ating Tito Memo. Si Tito Memo nakita ko kasama ni Tito Rolando si kanina nakasakay doon sa pulang truck, no? Hindi ko lang natawag pero Tito Memo, nagpunta dito si Gob kanina sa inyo mismong booth o stall dito sa Buwak Trade Fair at inalam niya, tiningnan niya, tanong niya dito, pwede daw ba itong ihalo sa sa mga pagkain. So, safe na safe at pwede talaga itong ihalo sa mga pagkain. So, ilan din ito sa mga tinutulungan ng DTI. Nakita natin, nakasama natin ang ating mga taga-DTI dito. Isa rin ito sa mga tinulungan ng DTI kung bakit ganito kagaganda ang packaging. And of course, ng DOST. Yan. So, ito kapanayamin natin. Anong pangalan mo? Santi po. Santi Anthony Halya from DTI, CFIDP Marinduque. Taga-DTI pala kaya alam pala ang mga isasagot kay Gov kanina. So but anyway, siguro antabayan na natin na imbitahan natin ang ating mga kababayan na bumisita dito sa mga booth na ito para naman mamili at makita ang mga napakagagandang mga local products na gawa ng ating mga kababayang Marinduqueño. Okay, good evening po sa ating viewers and listeners po sa ating social media. Ayan po, inaanyayahan namin po ang lahat ng Marinduqueño na suportahan natin ang ating mga coconut farmers sa pamamagitan po ng pagbili ng kanilang mga produkto na kagaya ng naipakita kanina ni Sir Romeo Mataak. And meron po tayong mga may suka po tayo dito, meron po tayong cocoong, and meron po tayo ditong products made of coco coir po. Ayan po, bunot po. Ito po sila. So yun lang po, inaahanya po namin kayo dito sa booth ng coconut farmers na matatagpuan dito sa ating Buwak Marinduque Expo. Yun lamang po. So ito ay in coordination and partnership with DTI? Yes po. Ito po ay sila po yung inaasistihan namin ng mga enterprise and cooperative. Lahat po ng coconut-based products na inasisistihan po ng DTI ay narito po. Siguro magandang pagkakataon din to para i-shoutout mo ang ating provincial director ng DTI na pihado ako, manunood yon sa ating live feed. Go ahead. So ayan nga po, binabati ko po ang aming napakagaling, napakabait at napakatalinong provincial director, PD Roniel Macatol. So yun po, kung nanonood po kayo, nandito po si Sir Romeo sa ating booth. Ayan po, At binisita ka mismo ni Gob? At binisita po kami ni Gob. Ayan po, talagang masarap sa pakiramdam po. And binabati ko rin po, Sir Romeo, lahat po ng ka-coworker ko sa DTI. Ayan po. Alright, thank you so much. Ako, magsisimula na po. Gustong-gusto ko nang sumali dahil sa ilang saglit lamang po. Thank you so much, sir. Sa ilang sandali lamang po ay mag-umpisa na nga at formal na pong bubuksan ang barangay night. Ito po yung lugar na yon. Nako, nakalimutan ko pa palang isara ang aking sasakyan, ang ating sasakyan. But anyway, sa lahat pa rin po ng ating mga kababayan, gusto ko sana pumunta sa ibang mga lugar. Pero masalang na po ang ating mga kasama sa kabila. Mag-live na po sila para naman sa coverage, special coverage
ng Barangay Night. At muli po ang Marinduque News Network at ang Philippine Information Agency po ang official media partner ng Buwak LGU sa kanilang pagdiriwang ng Buwak Quadricentennial. Kasama ko po ang aking videographer ngayon na si Mr. Abodi Magdalita. Ako po si Romeo Matak, nagbabalita para sa sentro ng Pilipinas.